Ayan po mga biday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay na po tayo ng reaction po, mga kabida. Sinupalpal po ng isang abogado po, ito hong si Senator Ping Lacson, doon ho sa kanyang pahayag po mga kabida, na malaking kawalan daw, sa ekonomiya at maging sa GDP po, ito hong suspension po mga kabida ng excise tax at saka ito hong VAT, doon ho sa langis. Alright? Mga kabida, po? Mas nanaisin pa po ni Lacson na malaki ang kita po ng gobyerno kaysa dito ho sa pasanin po ng mga mamamayang Pilipino dahil ho sa pagtaas po ng presyo po ng langis dito sa Pilipinas po mga kabida. Ito, babasahin ko lang po ito hong post ng Ampalita ngayon kung saan po ay sinabi po ni Attorney Edward Chico po, isa hong political analyst mga kabida, na hindi daw totoo yung sinabi po ni Senator Ping Lacson. Dahil itong excise tax at saka yung VAT mga kabida, kahit po hindi po ito isususpindi, talagang mawawala daw ito, mga kabida, po. Eto, babasahin ko lang po itong article po ng Ampalita ngayon, mga kabida. Kahit hindi suspindihin, mawawala talaga yan. Ayan. Ito ang naging reaksyon ng political analyst na si Attorney Edward Chico sa pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson hinggil sa umano'y 320 billion pesos na mawawala sa kita ng gobyerno kung suspindihin ang excise tax at VAT sa langis, mga kabida. Sa viral na komento ni Chico, direkta niyang tinukoy ang kalkulasyon ng senador, Sabi ni Lacson, 320 billion pesos ang mawawala sa pondo kapag sinususpinde ang excise tax at VAT sa langis. Hindi totoo yan. Kahit hindi mo isususpinde, mawawala talaga yan. Matatandaang nauna nang nagbabala si Lacson na maaring umabot sa higit 320 billion pesos ang mawawala sa kita ng pamahalaan kung ipapatupad ang sabayang suspensyon ng VAT at excise tax. Isang hakbang na maaari umanong makaapekto sa gross domestic product o GDP at sa pangmatagalang katatagan ng ekonomiya. Gayunpaman, para kay Chico, tila hindi sapat ang ganitong argumento, lalo na kung isinaalang-alang ang mga aligasyon ng malawakang korupsyon na kinakaharap ng mga opisyal ng gobyerno. Ayun. So yun yung pahayag po ni Attorney Chico, mga kabida, saan po ay sinupalpal po niya itong pahayag po ni Lacson. Okay? Kahit na po hindi po isususpindi ito, mga kabida, mawawala talaga ito. Lalong-lalo na po, kung sakali man po magkaroon po ng long-term effect itong gera ho sa gitnang silangan po, mga kabida. Ang epekto dito sa Pilipinas, actually, yung pagtaas po ng presyo po ng langis, dahil sa kakulangan po ng supply po mga kabida, po. Di ba? Now, para sa inyo, ano po ang mas mahalaga po, mga kabida? Na malaki po ang kikitain po ng gobyerno dahil dito sa excise tax at saka VAT? O maibsan man lang, mga kabida, yung pasanin po ng bawat Pilipino, kung sakali man po isususpindi itong excise tax at saka itong VAT, mga kabida? Kasi ang epekto po dito, pag once masuspindi ito, talagang bababa po mga kabida, yung presyo po ng langis. At eventually, bababa po mga kabida, yung presyo po ng mga pangunahing bilihin na naging epekto po sa pagtaas po ng presyo po ng langis, mga kabida. Kasi tandaan po natin, ang oil po mga kabida, nagdedepende yan, sa mga taxes na binabayaran po mga kabida ng mga malalaking kumpanya po. Okay? Itong excise tax po mga kabida, direktang maapektuhan mo dito yung mga kumpanya po ng langis. Okay? Kung patuloy po natin ipapataw itong excise tax mga kabida sa kanila, sa kanilang mga produkto, despite ho sa krisis na kinakaharap po ng Pilipinas, talagang hindi talaga bababa yung presyo po ng langis, Kasi pinapatawad po sila ng tax So, para po makompensate yung tax na binayad po nila mga kabida doon ho sa kanilang mga produkto, magpapataw po sila ng malaking presyo sa kanilang langis. Ganun lang po yun, ang cycle, mga kabidan po. Now, eto,
alamin po natin kung ano po ang magiging benepisyo po ng mga Pilipino. Ano? Kung sakali man po, isususpindi po mga kabida itong excise tax at saka VAT. Ano po ang pwede ho nating makuha ho dito? Alright, eto po. Nag-research po ako dito mga kabida. Unang-una po, kapag masususpindi po mga kabida itong excise tax at saka VAT sa langis, mas mababa ang presyo ng gasolina at diesel. Ang excise tax at VAT o value added tax ay malaking bahagi ng presyo ng fuel. Kapag sinususpindi ito, bababa agad ang presyo ng pump. Mas makakatipid ang mga motorista at commuters. Bababa ang pamasahe kung ipapasa ang pagbaba sa publiko. Number 2, bababa ang presyo ng mga bilihin. Ito na yung magiging domino effect niya, mga kabida. O meron man pong domino effect yung pagtaas po ng presyo po ng langis, meron ding domino effect kung sakali man po isususpindi po itong excise tax at saka VAT, mga kabida. Okay? At itong domino effect na ito, maganda ito, positibo ito para ho sa mga consumers, para sa mga mamamayang Pilipino po, mga kabida, po. Bababa ang presyo ng mga bilihin. Kapag bumaba ang fuel cost, mas mura ang transportasyon ng goods, posibleng bumaba ang presyo ng pagkain at basic commodities. Ayon. Dahil halos lahat ng produkto ay dumadaan sa transport, Okay? Number 3, gagaan ang gastusin ng araw-araw. Okay? Mga delivery services, public transport at negosyo ay gagastos ng mas kaunti. Mas may matitira sa sweldo ng ordinaryong manggagawa. Number 4, makakatulong laban sa inflation, mga kabida, po. Ang pagbaba ng fuel prices ay may domino effect. Napapabagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Nakakatulong i-stabilize ang ekonomiya kahit may krisis. Okay? Now, ano po ang epekto mga kabida sa gobyerno kung sakali man po isususpindi itong excise tax at saka itong VAT? Yung binasa ko po kanina, epekto po yun, mga kabida, para ho sa mga mamamayang Pilipino. Ayon, ano po ang epekto sa gobyerno kung sakali man po isuspindi itong excise tax at saka VAT? Ito po, number 1. Okay? Bababa ang kita ng gobyerno. Okay? Mas kaunting pondo para sa infrastructure, ayuda, health services. Number 2, posibleng panandalian lang ang epekto. Kapag tumaas ulit ang world oil prices, tataas pa rin ang presyo. Hindi lahat ng negosyo ay agad magbababa ng presyo. Minsan, hindi may papasa agad sa consumers. Ang bottom line dito mga kabida, short-term relief para sa mga mamamayang Pilipino. Pero may long-term effect ito sa budget po ng gobyerno mga kabida. Now, ang tanong, saan po ang mas mainam po at ano po ang dapat piliin dito? Yung kapakanan po ng mga Pilipino, mga kabida, o yung kapakanan po ng gobyerno? Na sabi po dito, bababa daw yung kita. At sabi po ni Senator Ping Lacson, maapektuhan ang gross domestic product at ekonomiya po ng bansa, mga kabida. Para sa akin, may personal views dito, mga kabida. Mas uunahin ko po ang kapakanan ng nakararami, Okay? Mas uunahin ko po ang kapakanan po ng bawat Pilipino, mga kabida. Na pasang-pasan na po itong bigat na dala ho dito sa pagtaas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo, mga kabida. Okay? Kahit man lang dito sa suspension, sa excise tax, at saka VAT, maibsan po yung pasanin po, ng bawat Pilipino, mga kabida, po. Mantakin nyo, yung magiging benepisyo po dito. Pag once isuspindi itong dalawang tax reforms, mga kabida, malaking domino effect ang mangyayari po. Okay? Bababa yung presyo ng gasolina at diesel.
At dahil ho doon, bababa din mga kabida yung presyo ng mga pangunahing bilihin, ano, na naging dahilan ng kanilang pagtaas po dahil ho sa pagtaas din ng mga produktong petrolyo, ano. Kasi yung mga pangunahing bilihin po mga kabida, ano, prime at saka yung basic needs po natin, transport driven yun eh, ano. Ibig sabihin, sinasakay yun ng sasakyan, ano, in order to transport the goods kung saan-saan po, ano, sa bansa mga kabida. At gumagamit po ng gasolina yon, gumagamit ng crudo, ano. Kaya apektado po, ano, sa presyo po ng mga produktong petrolyo. Pero kung mawawala yung excise tax at saka yung VAT, instead na magbabayad po ang mga kumpanya po ng langis, ano, ng VAT, mga kabida sa gobyerno, hindi na po sila magtataas kapalit doon ho sa suspension ho sa VAT at saka yung excise tax, mga kabida. Alright, yun nga lang, yung sinabi po dito, hindi ho kagad-agad po, ano, magkakaroon po ng epekto kasi may mga kumpanya din mga kabida na mabagal yung pagbaba po ng presyo po ng langis, ano? Kahit na po mayroon na pong suspension po ng taxes po mga kabida, ano? Yun din yung magandang gawin po ng gobyerno, ano? Yung monitoring po mga kabida, kung sakali man po isususpindi itong excise tax at saka itong VAT, ano? Kailangan pong siguruduhin na ang mga kumpanya po ng langis isusunod po mga kabida, tatalima po doon ho sa suspension. Okay? At yung kanilang obligasyon ho dito mga kabida is pababain po ang presyo po ng langis sa bawat lugar, ano, sa bansa mga kabida. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.